presentation natin o depende po sa inyong gusto. At this moment po, I will present to you the cultural presentation po ng Guno Subong. Before that, mapapakilala muna ako. Ako si Hermeline Osman Weaver Habagat po, a registered nurse and currently working at the National Commission of Indigenous People, designated as Nurse 2. At the moment po, ako po yung designated Department Head po ng NCIP kasi nag-retire na itong amon niya unang boss. So, naging OIC ako ngayon. Welcome dito sa Guno Subong and thank you for choosing Guno Subong as one of your target respondent ba or target po ng inyong project. And thank you for coming here and you're very much welcome for being with us this afternoon. So ano po pala ang Guno Subong? Gono means house and Subong means gatherings. At makikita po ninyo yung mga antique positions po ng Guno Subong, just like the Kagalban Tilas, Kagalban Suwit, the oldest position po ng Guno Subong. Sayang kasi hindi niyo po nakita yung pinakamatanda namin na gamit, which is 100 plus years old na, kasi sinuot ni Mama doon ngayon sa show. So ngayon, ito po naiwan dito ngayon. Mayroon din kami mga antique position from the time of World War II. Nandito din po, at saka yung mga blogo namin, mga antique position po ng Indigenous people, which is at the bottom. So this one is not for sale. Yes po. Mama mo po, Weaver po siya. Yes, Weaver po. Kasi yung father ko is from Bicol. Yes. Sa Buhi, Camarines. Po, mga Weaver family po. Actually, hindi po talaga Weaver. Gonzaga. Kasi pangalawang beses po nag-asawa yung lola ko. Bali, nang namatay yung husband niya, yung Gonzaga ng family po. Paano po nakarating dito? World War II po. Nag-push lang dito kasi po sa gera. Yung grandfather ko po is US Navy po. Hindi na po bumalik ng state, inasaway na po yung lola ko. Weaver po. Weaver. Weaver. US. Ano ko lang, na-inception ako doon. Okay, hindi. Weaver. Si Mama mo, Weaver siya, sin like katundi lang dulay. Apelyido niya Weaver. Hindi, ang apelyido niya po is Weaver, talaga yung family niya. Kasi si Papa. Yung Papa is Weaver. Parang gano'n na rin. Weaver po talaga. Wow! Ano po spelling ng Weaver? Oh, Spelling ng Weaver? As in Weaver. Weaver talaga? Weaver. B as in victory? Ito yung Weaver. Kaya pala, iba yung ganda ninyo, Mama. Kaya pala anak niyo. Wala po kaming dugo sa foreigner. Bali, pangalawang asawa lang po ng lola namin, which is nandun na sila Papa. Tatlong anak ni Lola. And then, pagkamatay ng papa nila, papa ko, yung lolo ko, nag-asawa siya ulit, yung Weaver, at saka inadopted ng tatlong anak, which is one of them is my father. Yung father po namin. So, legally adopted po, kasi posted po lahat sa news, at saka dumaan po taga sa court. Kaya naging Weaver po. Pero Gonzaga. Pero Gonzaga po from Bicol. Hindi siya parang napanood ko na to sa maalaala mo kaya. Namatay yung unang asawa, yung tatay ng parents nila. Gonzaga. Yung tatay ng parents nila, yung namatay. Tapos yung nanay, yung lola nila, nag-asawa ng US Navy. Na ang apelido is Weaver. Tapos inadopt na sila yung tatlong parents. Magkapatid. Kasama yung parent ko, kasama ng parent ko doon. Eh, naging Weaver kami. Nakakalito ba? Nakakalito. Wala po. Pero yung US Navy, saan galing siya? World War II. Yung sa World War II, na-push lang po na dito, galing Camarines War, kasi po, gera doon. Buhay na asawa niya? Kasama po yung lola ko. Gonzaga yun. Namatay na po. Pero Gonzaga yung name niya, yung lula mo, na asawa ng Weaver na. Gonzaga before, pero nag-asawa naman sa Weaver na. Kasi patay naman yung unang... Pero yung kasama sila. Yung magkasama pumunta din sa Lake Cebu, 1950s po. So, pero hindi kayo tibon.
kumbaga. Si Bolly po. Si mama ko pure blood. Kasi ano siya? Ay, yung una niyang asawa, ay yung original asawa, yung OA, is yun yung taga Bicol. Yung namatay. Lola niya yun. Yung nag-adapt. Ano, ulitin ba? Ulitin? In year 1940s po, yung World War II. Dapat may chart kayo. Namatay po yung tatay ng tatay ko. Pinanganak ko si Papa is 1931. Tatay Yes. na tatay mo. So, lolo mo. Namatay siya. Yung lolo mo is Tiboli siya. Hindi, Bicol. Bicol po. Yung lola mo, yung May exam mamaya, di ba? Yung lola ko. Paano kayo naging Tiboli? Kasi si mama ko talaga dito sa Lake Cebu. Dito yung nakilala. Yung sila nagkakaroon. Sa father's side ko po, kasi tinatanong niyo po, bakit kami naging weaver? Naging weaver po ako because of the father's side. Pero yung kay mama po is Osman, So, which is pure blood Tiboli po. Yung lolo at lola mo from on the paternal side are from Bicol. Yes. Tapos yung mother side mo, yun yung Tiboli. Taga dito po. Authentic na. Okay, na. Yun. Check for me. Yung legacy kasi ni Mama is to preserve talaga yung culture and tradition ng indigenous people, especially po yung pag-transfer ng mga skills, talent ng indigenous people sa kanyang mga apo. So, ito yung ikatatlong subong na pinatayo ni Mama. First po doon dati sa may Bagnowong, kasi sa amin na po yung area ng banda. Transfer namin niya sa likod, which is nakita namin is masikip siya kasi maliit. So we decided na patayuan dito ng mas malaki at saka mas mahaba para at least makacater po ng mga bisita. And at the same time is to preserve also yung dating tribal house, na long house na mayroon po yung mga Tiboli. So ito po, sariling build, inasusan ni Mama sa kanya talaga without any support or any support kung saan. Pero ito talaga yung legacy ni Mama is to preserve po talaga yung cultural tradition ng indigenous people. Kaya yung mga batang maliliit dito, as you can see po, parang naging playtime na lang nila yung pag-play ng mga musical instruments without knowing that they are learning. At saka at the same time, parang nahubog na rin sila hanggang sa nakita nila yung importansya, growing, loving the culture of Tiboli. Kaya alam na paano magsayaw, mag-play ng musical instruments and anything. So, ito, 7 years old. Ito is 3, 5, 8, 12, at saka 11. Yan. Yun po yung mga tinuturuan ni Mama mag-play ng mga instrument dito sa Galusubong. Mama mo, ilan taon na siya? 62 years old. Pero malakas pa siya, travel pa siya. Yes, malakas pa po. Si Mama is a product of arranged marriage before. O, dadagan ko na story. Digre na na. It's a product Digre na of arranged marriage before. Kasi si Mama ko dati, kinasal kay Papa, o ipinagsama kay Papa, sinama kay Papa at the age of 17. At saka si Papa is 54 years old. So, Huh? yes po. 17 na 54 laban 54. 17. Wow. Yes. Wow. Pangalawang asawa ni Papa, si Mama. Yung first na family is pure Bicol talaga, galing ng Bicol. Ang pagkapatay ng first wife ni Papa, inasawa niya si Mama, which is malaki po yung gap. Mas matanda pa ang younger daughter ni Papa sa unang asawa sa kay Mama. Yung sabi mo, yung unang asawa ng papa mo, taga Bicol din. Taga Bicol din. Ang daming taga Bicol na pupunta. Yes, marami po. Mga Bicolano ito marami. Mga Tupas, Baldes, Weaver, lahat po dito. Sama-sama na po sila. Una nga Maliban ako. sa Bicol po, pumunta din dito yung mga Ilocano, at saka mga Ilonggo from during World War II. Parang mahabang istorya to ah. Yes. Katanduanes. Yes po. Lumisan niya, gina-story Papa dati, nagaligo siya sa buhit daw na lake. Yan. Hindi, so, yung papa mo, Ilonggo, ay Bicolano din. Bicolano po. Pure Bicol. Mga Balandra. Balandra, Bulsada. Mga pala, yung parents mo from Pater. Yes po. Opo. Okay. Okay. So, yung mama mo na 17 years old, yun talaga yung Tiboli. Yes. Yes, Tiboli. Tiboli. Pati yung parents niya, Tiboli. Yes, pure blood po.
Pero paano nangyari yun na in-arrange marriage from outside? Ito yung tradition na indigenous people before. Naging kultura na talaga, naging part ng tradition ng early marriage, which is pinagbabawal na ngayon. It's because hindi siya dapat. Republic Act 11596 na pinagbabawal na yung pag-aasawa ng maaga, 18 years old pababa. It's because hindi pwede ipasawa yung mga batang 18 years old pababa. It's because bata pa sila na dapat pang-alagaan, na dapat nandun sila sa school. So, hindi siya covered ng customary law ng Tiboli kahit IT ka pa, which is under na talaga sa customary, sa history, yung part talaga ng tradition, hindi talaga pwede. Kasi we need to observe pa din yung above law at saka national law na dapat natin i-implement kahit IT ka pa. Pero pag lalaki pwede mag-asawa ng bata. Mas ba? Di ba, 16 years old yung lalaki? Pwede. I think, depende sa mga elders po natin, sa kasi indigenous people. Kasi yung mga elders po natin before, kapag mayroon tayong dato system before kasi, dato system na sila yung umuupo at saka nakikipag-negotiate at saka nagano ng mga conflict and anything, depende po talaga sa kanila. Wala na ngayon. Wala na po, bawal na po siya. If ever mayroon, I think yung mga IT community natin sa malayong lugar, sa far-flung community na walang report, walang records sa saka anything, which is hindi talaga alam. Pero mostly the indigenous people ngayong mga Tiboli sa Kaubo, ito sa Lake Cebu, ay educated na. Marami tayong mga graduates, aware na sila sa mga national law, at the same time, alam na nila kung anong dapat gawin. Especially kung magiging resulta ng early marriage. At mayroon pa tayong sanction para po sa ganyan, upang ipagtibay po dito sa Lake Cebu, mayroon po kaming indigenous justice system na ipinagtitibay talaga ang pagbabawal na pag-aasawa ng mga anak nila at age of 18 years old. Mayroon po mga sanctions at saka mga multa if ever po malaman plus kulong. May mga, I assume, yung generation ba ni ma'am, nakapag-aral sila? Yung generation ng mom. In 1971, sa panahon na pagpasok ni Panamen, LSND dito sa Lake Cebu, which is hindi pa na-introduce sa indigenous people ang education. Guys, because para sa kanila before, ang education is parang bad influence para sa mga kabataan. It's because yung customary law at sa kinalakihan ng mga indigenous people na maliit na bata, baka mag-iba sa paniniwala na mayroon sila, the way of living and anything. But then, through proper coordination, at saka IEC, ni Father Rex Mansman, at saka na Panamen LSLD before, na-introduce sa indigenous people kung gaano kahalaga ang education system, kung paano kahalaga, kung anong purpose, bakit nandito sila. Kaya na-build yung Santa Cruz Mission School, Incorporated, na kung saan ang lahat ng mga kabataan inoobligida talaga na magpasok sa eskwelahan, which is libre yung pakain at lunch, libre po yung merienda, and at the same time po, yung mga bata sa Igadang Dalan, ginakuha lang, ginahakwat. Dati, as a mama, na-remember ni mama nga, bata pa sa una, nga ginadakop na siya sa Igadalan, kaya parang mag-eskwela lang. Pero ngayon, hindi pwede. O, diba? Dakpon mo ang bata, ibutang eskwelahan without them knowing sa mga parents, basi mapriso ka pa. Pero sa unang panahon, kamo lagi na yung sa una para masulod lang sa eskwelahan. At saka libreng pagkain. Isa din yun sa mga rason kung bakit willing ang mga bata umupo sa eskwelahan because of the food, libreng pagkain, libre po lahat. Saka first time po na-introduce ang Catholic dito sa Lake Cebu 1971 sa panahon po ni Father Rex Mansman. Tiboli ngayon, Catholic na sila. Not all. Some of them are Catholic and some hindi. Pero walang mas. May Baptist, may Catholic, may Sabadista, may Balit Islam, at saka marami na po. What do you mean balik Islam? So, ang Tiboli, Islam talaga siya? Yes. Parang bumalik talaga sila. Pero marami kaming mga regulation, especially sa local policy guidelines namin dito sa Lake Cebu. If ever balik Islam ka, hindi ka pwede maging member na indigenous technical structure, which is the highest governing body sa community. It's because iba na yung paniniwala. Kasi yung sa mga IPS natin, they need to maintain kung anong meron sa indigenous people, especially sa pananamit,
the way mag-pray, kay Madam Sue kami, the way of paano kami mag-pray sa Panginoon, saka magdamit ng mga damit ng kulturang Tiboli, makukulang damit. But then kapag mabalik Islam kasi, they're like, this na respeto talaga namin. Yung respeto ng decision nila. Pero kailangan nilang magsuot ng yung sa hair, hijab po. Which is hindi sa pwede magsuot ng headdress. Kaya parang sabi namin, it's a choice na meron sila. Pwede na sila maging member ng IPS. Okay? Meron pa. Actually, dami pa ako tanong, pero sige. Yes. Oh, okay lang, sir. Sige, sir. Oh, matagal pa mga magabi, sir. Napapascinate kasi ako sa ano. Sa Weaver. Sa Weaver. So, balik tayo sa Weaver. In addition po, parang gusto ko lang sabihin sa inyo, dito po sa Lake Cebu, I will grab this opportunity para sabihin sa inyo. Noong Lake Cebu po, meron po tayo dito tatlong ancestral domain. Ang ancestral domain po is yung lupang kabilin ng mga indigenous people. So dito banda, kung saan tayo nakatayo ngayon, this is sa Tiboli and Ubu ancestral domain. Tiboli sa Paubo po. And then banda doon sa net, mayroon tayong ancestral domain doon, which is the Manubok Bit and Manubok na Saday. Yes, meron doon tayo. And then dito banda sa baba, which is some portion of Sultan Kudarat, portion of Surala, and some is portion of Lake Cebu sa Barangay Ned, that is Tuko Tamasco ancestral domain. Ang mga IP dyan is Tumoli Ubu, at saka Tumoli Manubu sa Daf. Ano ba yung sabihin ng word na Tiboli? Tagabili. Dati Tagabili, which is yung mga Highlanders before. Pero yung Balaan, hindi po related sa iyo. Balaan, Bilaan. Isa yun sa mga mainit na issue ngayon, o burning issue, is because of pronunciation sa spelling, kung paano i-address sa kanilang Bilaan. Yes, pupunta po. Bilaan, yes. Ang Bilaan is hindi dito sa Lake Cebu. Ang kanilang lugar o ang kanilang pinanggalingan is Plumulok, Tupi. Yung kung saan tayo Yes, nag-sunrise doon yan sila. So, if ever mayroong dito mga taga-Tupi na pumunta sa Lake Cebu na Blaan, here belong to the indigenous people, but then yung lugar na natatayuan nila is not hindi sa kanila, is not belong to them. Kasi ang kanilang descent po at saka origin nila doon talaga sa Tupi. So, ang tamang word is Blaan. Walang apostrophe po. The same time with Toboli. Ayun po. Kilala niyo po yung sa Facebook po, kasi nag-research ako nagpa-picture ako tapos nagpo-post ako. I try as much as possible to research what I caption. And there was a photo I took of, ni-mention ko si Ate Todi, di ba? Si Maria. Yes. Nag-perform sila before with Hegalong. And then, nung nag-research ako, meron palang foreigner who practically spent his life going around Mindanao and researching the boat routes, Hegalong, Kulintang, lahat kasi yung pangalan ng ibang boat routes. Tapos si pangalan niya Hans Brages, parang German siya eh. Tapos may nag-comment sa kanya na, oh, this is the, yan yung gamit ng Tiboli. Ang spelling nung nag-comment is T''B''O''L'. Ang sabi niya, please do not put an apostrophe because this is considered improper or disrespectful. Dapat Tiboli lang. Ano po ba tama? Actually, tapos, tinanong ko po sino ba yung natanong ko ng isang araw? Ang sabi niya, when you refer to the place, I'm not sure when you refer to the place, may apostrophe. But when you refer to the people, wala daw apostrophe. Actually, Tiboli is a place sa Lake sa Tiboli Municipality. Wala din apostrophe, which is implemented na po ngayon. Okay. Actually, ngayon lang yan siya lumabas. Hindi siya before. Ngayon na talaga yan siya na inupuan ng mga indigenous people. Kasi mayroon tayong meaning kasi, kapag masabi kang Tiboli, ginagamit kasi yan siya dati na parang pang-tease sa mga bata, which is parang may double meaning. Kapag sinabi kang Tiboli na walang alam, wala, nakachinelas lang, ang sipon, dari asta, ng mga minorities, low-level people, parang ganon, dugyot, yan. Dito
with the struggle before IP sa kanan IP settlers. Oo, before. Non-IPs yun. O, mga non-IPs, tibulog, tibulik ka. Ilis to ba? Itsura mo na tiboli. Miss ganun. Parang matigas ba, tiboli. Saka wala talagang ay sa tiboli na, hindi, actually sa education, sa pagiging sa teacher, hindi pwede na papagsamahin ang T sa kaay. Pero sa tiboli, hindi pwede pagsamahin kasi parang volley. Ganun lang, parang slide lang siya. Actually, ang makapag-explain yung mga teachers. So, ang proper way now, right now, I-play natin sa volley. 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 Siya, Hindi T-volley. T-volley. Hindi T-volley. Volley. Volley. Yan, ganun siya. Actually, hindi naman talaga disrespectful. Kuminsan, kinakandem ko din yung mga comments na about disrespectful. Kaya bakit man, hindi nila alam kung ano ang proper way. I think the best way is to educate at saka isabi sa mga tao kung anong proper way na patunas. Pero hindi lang disrespectful. Kasi napaka-unfair naman sa tao na without knowing, naka-disrespect na pila siya without knowing kung anong katotohanan. So, ganun po. So, parang yung sinasabi mo na, those sa Tiboli ka, kayo-kayo lang din yung mga taga dito lang din na nagsasabi nun. Pero, parang naging expression din siya dati. pero yung mga bilaan. taga-outsiders, hindi namin din alam yun. Yes, So, po. nakikita lang namin, it's pronounced or it's written as T''BOLI. When you see that word, you always pronounce it as T-Boli. Parang may accent on T. T-Boli. Pero ang tama pala, T-Boli lang. Parang Laan. same principle Yes, din. same principle yun. Laan. Ay, tiboli dati, ang tawag sa mga tiboli, bilaan ng Yapon. Bilaan pa din. Parang gina-generalize nila nga bilaan. Sa unang panahon kasi, kapag dinabag mong bilaan, it refers sa itsura, pangit, kulot, maitim, maliit, wala pinag-iralan. Yun kasi yung bilaan sa una. May tribe dito na mas Manobot Tasaday, di ba? Yes, sa barangay Ned, Manubot Blitz saka Manubot sa Ano Day. yung tsura nila? May, Yes, by distinction mo talaga. Hindi mo talaga pwede matawag na separate ang tribe ng isang indigenous people without any distinction at pagkakaiba sa iba po. Kasi iba ang kultura, iba ang tradisyon na meron tatlong sila. mukha sila Tasaday kasi di ba may idea? Yes, mga kulot po. Mga kulot sila. At the same time, naiitin sa kamaliit, mga matango sa ilong ng iba. Yung maputi ang mga ngipin. Manubuklit sa Pero kamalungkot yung, sa Day. yung native na, tama ba? Sorry for the, kung mali yung word ko. Yung talagang Tiboli. Hindi nga, ayoko baka magkamali. Kasi the Tiboli, natural ba siyang like mapuputi, mapumestisahin? Meron bang intermarriage from Spanish times pa? Yes. Meron po. Kaya ganun. Oo, yun ang halo-halo na. Especially during World War II po. Marami po mga Japanese at mga Spanish po na punta dito. At saka tumagal po for how many years. At saka iba, mga anak na sa Japanese? Mga Japanese dati. Yes po. May Japanese at saka mga Spaniards po dati. May mga story po before. Kaya po kanina may, yung nasa Punta Isla kami, yung mga nagpo-perform, sabi ko, ang nito mestiza nito. Yes. Opo. Parang Si Mama din po. Mestiza, pero parang mestiza. halata. Okay. Wala na po. Mag-perform na po tayo ng mag-perform na lahat sa ba? Okay. Okay, unahin natin.